Magandang buhay! Ako si Shayana Kim A. Rivera mula sa BBE 212. Ngayon, samahan niyo ako dahil ikukwento ko sa inyo ang aking naging karanasan sa Missionaries of Charity Tayuma noong April 9, 2025 kung saan isinagawa namin ang aming outreach program para sa mga inabandonang lolo at lola at yung iba sa kanila ay may malubhang sakit. Kaya, ang layunin ng aming outreach program ay mabigyan sila ng ngiti sa kanilang mga labi at maibigay sa kanila ang aming munting tulong na mula sa aming puso. May mga hinanda kaming programa gaya ng harana sa kanila para mapasaya namin sa kanila. Meron ding munting palaro, kaya lang merong mga bagay na hindi natin kontrolado at hindi kami napayagan na isagawa ang aming munting programa. Ngunit nabigyan pa rin kami ng pagkakataon na maibigay sa kanila ang aming munting regalo. Pagpasok namin doon, nandoon si Sister Guadalupe at nangaral siya sa amin ng salita ng Diyos. At ang pinakatumatak sa aking isipan ay ang sinabi niya na kapag gumagawa ka ng kabutihan sa iba, kapag tumutulong ka sa ibang tao, parang tinulungan mo na rin ang Diyos. So, kada pagmamahal na ipapakita natin sa iba, pagmamahal na rin natin yon sa Diyos. Pagkatapos ng usapan namin, pinayagan niya kami na makita ang mga lolo at lola. Doon nagkaroon kami ng pagkakataon na masilayan sila kahit sa onting panahon. Pagpunta namin doon ay nagulat kami sa aming nakita dahil kahit na yung iba sa kanila ay may malubhang karamdaman, nakita ko na nandun pa rin yung pagiging positibo. Lahat sila nag-hi at nag-hello sa amin. Kinuntahan pa nila kami bilang pag-welcome sa amin. Imbis na kami yung magpapasaya sa kanila, kami yung pinasaya nila kahit sa saglit na oras. Yung nangyari sa outreach, nakaramdam ako ng lungkot at saya. Lungkot kasi nakita ko yung kalagayan nila, yung iba sa kanila may sakit, yung iba sa kanila, sabi ni Sister Guadalupe is napabayaan daw. Pero mas nag-igting sa akin yung saya. Kasi yung bawat ngiti na pinakita nila, nagdala ito ng ngiti rin sa aking puso, nagdala ito ng positibo sa aking puso. At yung saya na naramdaman ko na makita na sila sister, mahal din yung mga lolo at lola. Nakita ko na may pamilya pa rin silang natuturi, may pamilya pa rin nandyan sa kanila para alagaan sila. Natutunan ko dun sa outreach na yun na napakahalaga ng pagmamahal sa Diyos at connection sa Diyos. Kasi sabi nga ni Sister Guadalupe, kung ano yung ginagawa natin sa kapwa natin, ginagawa rin natin sa Diyos. So yung buhay ng mga sisters doon, yung buhay ni Sister Guadalupe, lalo na yung kwento niya yung buhay ni Mother Teresa. Yung buhay nila na puno ng espiritualidad at pananampalataya, yun ang nagiging gabay nila at yun ang nagtutulak sa kanila para mahalin yung kapwa nila, para tulungan ang mga nangangailangan. Sa outreach program na yon, nabuksan yung isipan ko na yung mga lolo at lola natin, hindi lang nila basta kailangan ng mag-aalaga sa kanila. Kailangan din nila ng pamilya na magpaparamdam sa kanila ng pagmamahal na kailangan nila at suporta. Kaya sa ating komunidad, sikapin sana natin na pag-igtingin yung pagmamahal sa mga nakakatandang miyembro ng ating pamilya. Pagtapos ng outreach program namin, sa totoo lang, nagkaroon kami ng bagong perspektibo, ng bagong pananaw sa aming pananampalataya at sa pagmamahal sa mga nakakatandang miyembro ng aming pamilya. Sa kabuuhan, ibabahagi ko rin sa inyo yung mga natutunan ko sa kurso na ito, sa Contemporary Family Life. So dito, nalaman ko yung iba't ibang estruktura
at paraan ng pamumuhay ng iba't ibang pamilya. Ngunit pinagbubuklod tayo ng isang bagay. Ito yung pagmamahal natin sa ating mga pamilya. Napagtanto ko na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nakabatay sa pagiging magkadugo, kundi sa ugnayang binubuo ng malasakit, respeto at pang-unawa. Nalaman ko rin ang kahalagahan ng pagpapahalaga o values sa loob ng pamilya at kung paanong ang mga pagbabagong nagaganap sa lipunan ay may malaking epekto sa bawat tahanan. Kasi dahil dito, mas naging bukas yung aking isipan na may mga tradisyon at gawi sa pamilya na kailangan nating pangalagaan at meron namang hindi. At dito sa course na to, naging hamon sa akin aralin yung iba't ibang uri, unawain yung iba't ibang uri ng pamilya, sa istruktura at yung mga isyong kinakaharap ng bawat isa. Ngunit mas lumalim yung aking pag-unawa at naging mas bukas ako sa pagkakaiba-iba ng pamilya. Sa pagtatapos ng kursong ito, mas lalo akong nagkaroon ng um, kagustuhan sa puso ko na mas maging aktibo, mas maging responsable at mas maging mapagmahal na miyembro ng aming pamilya. Bago magtapos ang ating kwentuhan, gusto ko lang sabihin sa inyo na pahalagahan natin yung mga nakakatandang miyembro ng ating pamilya dahil kung hindi natin sila pahahalagahan, para na rin natin itinakwil ang ating pinagmulan dahil sila ang rason kung bakit merong kasulukuyang henerasyon. At gusto ko lang din sabihin sa inyo na isa sa mga gusto kong ipanawagan sa bawat pamilya na maglaan tayo ng oras sa isa't isa, maaaring sa simpleng usapan, sa sabay-sabay na pagkain sa pagkainan, o pagtulong sa mga gawaing bahay. Sa mga munting paraan kasi na ito, na ipapakita natin yung pagmamahal, respeto at responsibilidad na kinakailangan para maging maayos yung pamilya natin. At muli, bago ako magtapos, gusto ko lang iwan yung katagang ito sa inyo. Hindi sukatan ng tunay na pamilya ang perpektong samahan, kundi ang kakayahang manatili sa isa't isa at mahalin ng isa't isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Yun lamang po at maraming salamat. Sana ay napasaya ko kayo sa akin munting kwento.